Sara Duterte, nagpasalamat kaya sa kanyang tatay at sa China diyan sa Bukana Bridge sa Davao dahil daw ang tatay niya daw ang naghanap ng pondo at ang China daw ang nag-funded. So, ang tatay niya pala naghanap ng pondo. Okay, ngayon nag-research po tayo. Napag-alaman po natin na panahon pa pala ni Pinoy. Approve early feasibility studies and funding arrangements. So, panahon pa pala ito ni Pinoy nung siya ay presidente. So, nung natapos po yung studies diyan na kung paano yung design, lahat po. Ngayon, syempre bababa si Pinoy. Bababa po si Pinoy. Uupo ngayon si Digong. Syempre si Digong taga Davao, so nabigyan niya ng pansin po itong ano na to, itong project na ito. So ngayon coordination DPWH and sa China. So nag-start po ang negotiation. Nag-start ang negotiation ng China kay Digong ng 2018. Pagkatapos po nung pag-aaral, pinag-aralan, siyempre mayroon pa ano po yan, mayroon pang yung ano ba tawag doon, yung blueprint, yung layout, basta yung engineering chuchu, ganon, di ba? So 2018 yung official na negotiation po nila, 2018. Uulitin ko, funded po yan ng China, wala tayong gagastusin. Wala po tayong gagastusin, approve lang, bahala na ang China. Wala tayong babayaran, hindi po yan utang na babayaran. Bigay po yan ng China. Uulitin ko, panahon pa ni Pinoy nag-umpisa itong gustong pondohan ng China na bridge na ito. Ngayon, 2018, negotiation kay Digong. Bakit ang tagal ng negotiation? Isipin nyo funded by China, hindi yan utang, hindi yan natin babayaran. Pero bakit ang tagal? Hindi maumpisahan. Bakit umabot pa ng 2021 hanggang sa nawala na, umabot pa kay PBBM? Alam nyo kung bakit hindi naumpisahan? Kahit isang stick ng toothpick sa ilalim ng tubig ng Bukana Bridge na yan, wala. Alam niyo ba kung bakit? Hindi maumpisa-umpisahan. Dahil sa cash sunduan. Kasi 3.1 billion po yan ang popondohan ng China sa bridge na yan. Pero nga, ang gusto ng nakaraang administrasyon is kukunin nila yung pera, sila ang bahala. Nagets niyo po ba? Ang gusto nila, makuha nila yung pondo. Itong si Mark Villar at saka itong si Digong. Gusto nila makuha yung pondo, yung 3.1 billion, para sila nang babahala sa lahat, sa bidding, kung sinong contractors, alam na. Siyempre, kagaya nung ginawa nila sa Isabela Bridge, di ba? Kahaba-haba, substandard, nagagamit ba ngayon? Hindi. Sayang po ang pera. Almost 700 million po ang pondo na sinayang nila. Sipin nyo, ulitin ko, 2018 pa. 6 years siyang naupo. Hindi na umpisa yung bridge na yan kahit hindi naman gagastos ang Pilipinas. Bakit nga? Dahil nga po, ang gusto nila, kunin nila yung pondo. Yung 3.1 billion na gagamitin dyan sa Bukana Bridge na yan, gusto nila sila ang humawak nung budget. Sila na ang bahala. Hindi pumayag ang China. Ang gusto ng China, sila ang magpapabidding, sila ang bahala sa mga contractors. Ngayon, makikipag-coordinate sila sa DPWH natin. Ngayon, ang DPWH for inspection. Ngayon, kung ano yung mga natatapos, kasi nga, ang
Ano ba yun? Parang, kalimutan ko na. Basta, so makikipag-coordinate sila sa DPWH natin. Ang DPWH, na-check, ini-inspection yung mga natatapos na. Kung ano yung progress, ire-report nila sa China. Ganun po yun. Ganun ang gusto, ang agreement ng China. Na sila ang bahala kasi sila magdo-donate eh. Wala nga tayong babayaran, libre nga eh. Libre as in libre, pero magtaka ka bakit hindi naumpisahan? Hindi naumpisahan. Dapat naumpisahan na yan 2018 pa. Pero, ayaw ni Digong. Dahil ang gusto niya, hawakan nila yung pera. Sila ang magpapabidding, sila ang kukuha ng contractor. Baka mga diskaya na naman ang kukunin nila. Diba? Kaya po, walang napunta. Hindi naman natin pwedeng sisihin kay Pinoy dahil si Pinoy po, nandun pa lang siya sa doon sa stage ng studies, feasibility studies. Pinag-aaralan pa doon kay Pinoy. Dito kay Digong, dito na pumasok yung agreement. Pero bakit hindi siya pumayag? Hindi niya pinayagang umpisahan. Kasi tapos na eh. Nilatag na sa kanya. Inilatag na sa kanya ito yung proyekto. Para maumpisahan na. Pero ayaw niya. Bakit ayaw niya? Dahil nga, gahaman siya tsaka si Mark Villar. Gusto nila, kunin nila yung pondo na 3.1 billion. Magtaka ka, bakit hindi na umpisahan? Libre naman. Diba? Libre naman. Wala naman tayong babayaran. Hindi naman utang yan. Bahala ang China. Ang China lahat ang bahala. Magpa-bidding, kukuha ng contractor, lahat sila. Tayo nakamonitor lang ang DPWH natin. 'Di ba? Pero hindi na umpisahan. So, syempre pababa na si Digong 2021 na. So, wala na. Wala na yung kasunduan na gusto nila. So, hindi talaga na umpisahan. Sinungaling nga to si Sara Duterte, napa-interview pa sa Dahik, no? O ngayon, nung naupo si PBBM ng 2022, sinabi sa kanya yan. Nabigla siya. Libre pala. Donate pala. Donation pala. Wala tayong babayaran, hindi utang. Go, sabi niya. Bakit mo pipigilan? 'Di ba? Bakit niya nga naman pipigilan yung isang bansa na gustong magpagawa ng bridge? Yung Bukana Bridge na yan. Bakit ko pipigilan? Sabi niya. Hindi naman tayo maglalabas kahit 5. Sila bahala. Go! Tapos ang agreement. Diba? Doon na umpisahan. October 2022, nagkapirmahan, groundbreaking 2023. From 2023, 2025 ngayon, tapos na po. December 15, bubuksan na. Yan po ang istorya ng Bukana Bridge. Ngayon, sa mga DDS, ewan ko na lang sa inyo. Nakikita nyo ba yung papel na yan? Ano ba tawag dyan? Plate etchos. Nasa bridge yan. 2023 to 2025. Sabi nyo, Digong, sabihin nyo sa China, palitan nila ng 2018. Kung talagang kay Digong yan. Sabihin nyo, parang mali kasi 2023. Sino ba presidente ng 2023? Hanggang 2025. Hindi ba si PBBM? Hindi naman si Digong. Kung inaangkin nyo, 2018, alisin nyo yung nakalagay dyan. Sabihin nyo sa China, palitan ng 2018. Nangagunggong. Mag-research kayo. 2018, inilapag kay Digong. Hindi pinirmahan. Bakit? Kasi gusto niyang kunin yung pondo. Hindi pumayag ang China. Diba? Kami magpopondo wala ka nang babayaran Tapos gusto mo pang kunin yung pondo. Ganon kakagahaman si Digong at saka si Mark Villar. Ganon ang ginawa nila doon sa Isabela Bridge. Ano ngayon? Sino nag-aayos? Si PBBM. Substandard, mali ang disenyo. Substandard na mali pa ang disenyo. Nyeta. Kabobobo. Mag-research kayo.